walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Siyempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, eto, fresh overload pa rin. Medyo may sipon tayo. Lagi naman tayo may sipon, di tayo nawawala ng sipon. Kasi nga, maalikabok ngayon dito sa Thailand. Grabe yung alikabok. Tapos, yung tawag dito, yung weather nila, grabe, paiba-iba. Minsan maaraw, biglang uulan, tapos bigla namang ay, lalamig, tapos ngayon naman mainit, parang summer na, ganon. Tapos syempre, pag pumasok ka dito sa loob ng bahay namin, ganon din, malamig, kakaloka. Anyway, so eto na nga, grabe, 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 grabe. Grabe talaga, sobrang bilis ng araw, no? So parang kailan lang, nagdiriwang lang tayo ng New Year's. Tapos ngayon, ito na. So, patapos na tayo sa January. So, ilang linggo na lang. Isang linggo. Tapos, katapusan na. O, di ba? So, papunta na tayo sa Valentine's Day. So, ganun talaga. Kaya dapat i-enjoy nyo na lang ang everyday ninyo. Kumbaga, parang wag tayong magpadala doon sa mga pangit na nangyayari. May mga pangit kasi. Hindi naman din sa lahat ng oras laging maganda. Ako ba, tingin ba ninyo wala akong problema? Syempre marami din akong problema kinaharap. Pero syempre, sa harap ng camera, naka-smile lang tayo ganyan, di ba? So, akin na lang yun kung ano ba yung mga pinagdadaanan natin everyday. Kumbaga, parang hindi naman sa lahat ng araw ay perfect. Pero kasi ang maganda dito kung paano mo i-handle at paano mo iaano yung sarili mo. Kumbaga parang paano mo siya lalagpasan, di ba? So yan, ganon. Kaya chill lang, sabi nga ganon. Relax ka lang, ganon. O, di ba? So, syempre gusto ko muna mag-shoutout sa mga kaibigan natin nasa iba't ibang panig ng mundo. Meron tayong mga kaibigan from USA, Canada, tapos meron din tayo from Australia. Tapos meron din tayo, syempre, from Middle East at saka Europe. And then, of course, syempre, ang mga mahal kong kapwa ko Pilipino na talaga naman tumututok dito. Ganon. Pero ito, syempre, pag-uusapan natin ngayon, paano daw pag mag-rematch uli sila? So, sino kaya ang mananalo? Ito na nga. So, possible daw kasi na mag-rematch daw itong si CJ Opiasa at saka itong si Rachel Gupta sa isang pageant. Pwedeng Miss Universe, pwedeng supranational, o pwede ding Cosmo. Ganon. Actually, si Rachel ay parang plano niyatang sumali sa India uli ng isang national pageant pero hindi nabanggit kung ano. Pero ang alam ko, ang balita ko sa kanya, mukhang sasalang uli one more time. But hindi ko alam kung sa Universe or sa supranational or dito nga sa Miss Cosmo. But nagpaplano nga daw na mag-join uli. Then sa Pilipinas naman, usap-usapan, si CJ Opiasa gusto ng mga tagahanga niya na lumaban uli sa Miss Universe Philippines. Dati nga siya, di ba, Miss Universe Philippines first runner-up. Pero ako, tingin ko, depende yan kay CJ kasi si CJ busy ngayon di ba? Nasa Amerika siya. Marami siyang mga ganap doon sa part ng US. May Hawaii, may New York, di ba? So, yon. Kumbaga parang, hindi ko alam kung gusto niya sumali. Pero kung sakali, tignan natin, di ba? Basta ang alam ko, hindi siya makakasali. Pero kung i-request ng tadhana, yan, wala naman tayong magagawa kundi talagang, ayun nga, possible talagang magtapat sila. Possible siguro sa Miss Universe. Kung halimbawa, naging Miss Universe Philippines si CJ, naiisip ba ninyo? Ako parang hindi. So, tapos si Rachel Gupta. Parang si Rachel, parang, talaga ba, gusto mong maging Miss Universe? Paano kung si Mr. Nawat ang hahawak ng production, di ba? So, katulad nandito sa Thailand, siya ang magdidesisyon. Charot, so, yun. Di maloloka ka. So, parang feeling ko, maliit na porsyento na magmi-Miss Universe si Rachel Gupta.
Tapos halimbawa, supranational, possible ba? Ay, bongga to. Oo. Dito, si CJ Opiasa, parang feeling ko, ayan, possible na mag-supranational. Oo, one day, or depende, o kung i-appoint siya. So, yun. So, at malakas yung laban ni CJ. So, paano pag nakatapat niya si Rachel doon? Parang piling ko mananalo si CJ dito. Kaya ni CJ pataubin itong si Rachel, lalo na naging Miss Grand na si CJ. So, tignan natin, di ba? So, parang feeling ko maganda yung rematch kung sakali. Pero ikaw ba, naniniwala ka ba na kayang pataubin ni CJ si Rachel Gupta? Oh, di ba? So, napataob niya nga sa Miss Grand, charot. At pagdating naman dito sa sa Miss Cosmo, parang hindi ko nakikita si CJ Opiasa na magmi-Miss Cosmo. Parang feeling ko malabo. Supranational pwede pa. Miss Universe Philippines, kung ibibigay sa kanya, bakit hindi? Pero parang feeling ko, katulad niyan, ang daming lumalaban ngayon. Parang doon yun. Oho. Pero kung sakali man, baka ibigay nila yung supranational. And I think parang feeling ko magsusupranational to. But depende. Doon sila ni Rachel talaga pwede magtapat. Pero sa Miss Cosmo, parang hindi ko nakikita na si CJ magmi-Miss Cosmo. Tapos, si Rachel, possible pa. Kasi 'di ba, iniimbitahan to ni Bawang na ayun nga na mag Miss Cosmo. And then parang feeling ko kung sakaling papasok siya sa Miss Cosmo ay baka mag-title pa to. Oo. Baka mag-title to ng bonggang-bongga doon. Kasi kahit magtapat sila ni CJ, parang feeling ko mahihirapan si CJ sa Cosmo at ipapanalo nila dito si Rachel. Pwede gawin silang first runner-up at saka title, ganon. But parang feeling ko papaboran ng organization si Rachel Gupta kasi alam mo yon. So, pwede naman nila imbitahan, tapos pwede nilang panalunin. Eh, may ganda naman si Rachel. In fairness naman kay Rachel, kayang kumabog ni Rachel, lalo na kapag ganyan sa mga Cosmo, eh kung si Indonesia nga napanalo ng Cosmo over Atisa Manalo, di ba? Oh. So, yon. So, kaya nilang gawin yun. So, parang feeling ko, ganun ang mangyayari. Para tayo maatisa manalo kay CJ. Tapos, si Rachel, parang Indonesia na magta-title, ganon. Baka maging top 10 lang si CJ Opiasa dyan. Ang swerte kapag nakatungtong pa ng top 5 tapos biglang si Rachel ang katapat, ay nako. So doon kakabog. Sa supranational parang feeling ko kaya ni CJ to. Sa universe kung sakali man, kung papalarin si CJ na ibigay sa kanya yung universe, ay alam naman natin sa Pilipinas, di ba? Kung sino yung malakas, kung sino yung bago, sino ang ano. Eh dati nga nung last year, kung tutuusin, ang ganda naman ng execution ni CJ. Kaya lang siya, katapat niya si Michelle, di ba? No, di ba? Pero in fairness, Michelle D, tapos CJ Opiasa, first runner-up, oy, bongga yan, na naging Miss Grand. Kaya, ay, bongga yan. So, kaya nga sabi ganun ni Michelle D, pag sumali siya sa Miss Grand, winner siya. O, di ba? Kaya lang kasi may na-winner na sa Ewa Tiglaw. So, parang may hihirapan si Michelle D baka gawing first runner-up kasi hindi ibibigay yung back-to-back and back o yung triple back. So, baka ang ending ay mag-ano siya. Pero kung magwawang siya, yung may space ba na isa pang taon, ay ayun, kaya yun. Oo. So, yan, ganon. So, maliit yung porsyento na nakikita ko magre-rematch uli si CJ. Pero possible na mangyari. Oho. Pero maliit na porsyento lang na magre-rematch sila. But possible na ganun nga mangyari. Katulad na nabanggit ko, sasali sila sa ganitong pageant, supranational, pwede, oo. So, hindi ko sila nakikita magre-rematch sila sa universe, hindi ko nakikita sa Cosmo, pwede sa supranational. Pero yung porsyentong yon ay sobrang liit kasi parang feeling ko si CJ Opiasa hindi na siya sasali sa pageant. Talagang tinapos no? Talagang ako na yung nag-declare
parang feeling ko hindi na siya magpapageant. Oo, parang enough na sa kanya yung naging Miss Grand Philippines siya at naging Miss Grand International. So, ewan ko kung magbabago pa isip niya, pero yun, nakausap ko siya dati, ganun yung sinasabi niya. And then, ito naman si Rachel Gupta, possible pa natin makita sa international stage kasi nga, ang bali-balita ay plano pang sumali. So, tingnan natin kung saan pageant siya sasali. Hulaan ninyo. Oo. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa pinag-uusapan natin? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.